Ito naman yung pinag-uusapan nga kahapon na ill-gotten wealth, no? So, talagang grabe yan, separate na investigation dito ang DOJ at saka ng House of Representatives, no? Maging ang Senado. Oo, Senado rin. Dahil ang dineclare nga ng 2016 SAL-N ni COMELEC Chairman Andres Bautista Jr. is 176.3 million lang. And apparently, sabi ng billion daw misis, mas marami pa daw doon. Meron pa daw siya mga properties abroad, diba? Tsaka yung mga foreign currencies account niya, tsaka ibang mga bank accounts na hindi niya na-declare. Yan nga yung aalamin natin balita mula kay Roderick Mendoza. Inatasan na ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre ang NBI na imbestigahan ang umano'y tagong yaman ni COMELEC Chairman Andres Bautista Jr. Kasunod ito ng pagbubunyag ng kanyang asawang si Patricia Bautista na nagkamal umano ang poll chief nang aabot sa 1 bilyong pisong nakaw na yaman. Kabilang umano dito ang 35 bank account sa Luzon Development Bank na umaabot sa 329 million pesos ang kabuang balanse, isang condominium unit sa Bonifacio Global City at isa pang condo unit sa San Francisco, California sa Estados Unidos. Partikular na aalamin ang posibleng pananagutan ni Bautista sa kabiguan nito na ideklara sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SAL-N ang sinasabing mga bank accounts at mga ari-arian. Kasama rin sa pinaiimbestigahan ang posibleng paglabag ni Bautista sa Anti-Money Laundering Act at kaparehong mga batas. Magpapatawag naman ng hiwalay na investigasyon sa Kamara si Kabayan Party List Congressman Harry Roque. Nakita umano niya ang ilan sa mga dokumento at may indikasyon na posibleng tumanggap ng suhol si Bautista mula sa Smartmatic. Nakita ko mga vouchers, no? At kasama dun sa voucher na lumalabas, halagang natanggap, galing sa Smartmatic. Kasi lumalabas doon, parang nangungumisyon siya sa isang law office. Mula sa lungsod ng Maynila, ako si Roderick Mendoza, humahataw sa balita.